Sadyang matindi na talaga ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea dahil sa walang habas silang pangbobomba at panghaharang ng ating puwersa sa karagatang ito. Sunod-sunod na din nating napapanood ang mga video na animoy mga ibon tayo na binubugaw sa sariling pugad. At dahil nga dito ay tila napuno na ang ating presidente at nagsalita na ukol sa China. Nagbitaw na ito ng salita na magsasagawa na ng countermeasure ang Pilipinas kung muling uulitin ng China ang mga delikadong pangbobomba nila sa ating Coast Guards. So, ano nga bang mahakbang ang gagawin ng ating puwersa upang matigil na itong ginagawang pang-abuso ng China? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa na videos. Isa nga sa naging usap-usapan sa ngayon ay ang direktang salita na sinabi ng Pangulong Marcos ukol sa issue natin sa West Philippine Sea. Ayon sa konteksto, ay magsasagawa na ng countermeasure ang Pilipinas once nga na maulit ang dahas na ginagawa ng China. At maliban pa riyan ay kung anong aksyon na gagawin ng China ay siyang ipabalik din ng Pilipinas patungo sa kanila. So in short, sa mensaheng ito ay sadyang punong-puno na ang ating presidente sa pang-aalis pusta sa ating puwersa. Marahil ay nakatulong din talaga ang deal sa pagitan ng Pilipinas at ng mga powered countries gaya ng United States, India, Australia at ng Japan. Ang mga leader kasi ng mga nabanggit na bansa ay handang tulungan ng Pilipinas kung ito ay bibigyan na ng hudyat. At ayon nga sa sinabi ng ating presidente ay hindi naghahanap ng kaguluhan ang Pilipinas na siyang ibinabato naman ng China sa atin. At iniusisa din niya na kiniklaim ng China na kaibigan daw nila ang Pilipinas pero kabaliktaran naman ang ginagawa nila sa atin. At sa panahon na ito ay tama na ang pananahimik at sobra-sobra na talaga ang ginagawa nila. Hindi binanggit ng ating Pangulo sa kanyang speech kung anong klaseng countermeasure ang gagawin ng ating bansa. At marahil ay masyado itong confidential at baka makatunog ang China sa kung anong plano ng ating bansa. Bagkus, nabanggit niya kung ano lang ang limitasyon at hangganan ng China sa ating karagatan. Ang lahat ng iligal, pagpupumilit, agresyon, at mga delikadong pag-atake ng kanilang Coast Guards at milisya ay gagawa na ng aksyon ng ating puwersa. Sa kabila ng mga mensaheng ito ay marami talagang sumang-ayon sapagkat sawang-sawa na sila sa sitwasyon na laging kinakawawa ang Pilipinas. Ngunit may iilan ding kritiko na ikinabahala ito sapagkat posibleng ang simpleng bombahan ng tubig ay mapalitan ng totoong bombahan sa West Philippine Sea. Sa iyong opinyon, tama nga lang ba ang desisyong ginagawa ng ating presidente? I-post ang iyong side sa ating comment box. Sa tatlong salita din ni Pangulong Marcos inilarawan kung anong klaseng aksyon ang gagawin ng ating bansa. Proportionate, deliberate, at reasonable. Pero sa panig ng China ay tinutuligsa talaga tayo dahil animoy tayo pang may kasalanan. Ayon sa kanila ay kung anumang aksyon ang ginagawa nila sa puwersa ng Pilipinas ay nakabase lamang iyon sa sinusunod nilang batas at ayun din ay proteksyon nila sa kanilang nasasakupan.
Ito ang siyang ugat ng problema sapagkat masyado nilang pinanghawakan ang historical basis nila sa pag-claim ng West Philippine Sea at maging ang hatol sa kanila na hindi nila ito pagmamayari ay sadyang hindi talaga nila sinusunod. Binalaan din tayo ng China na the more na nagre-resist tayo sa West Philippine Sea ay mas makakaramdam daw tayo ng mas matinding panganib. At isa pa nilang ikinagagalit ay ang patuloy na paglapit ng ating bansa sa iba't ibang mga powered country. Wala raw kasing maidudulot itong maganda, bagkus ito pang siyang magiging simula ng mas matinding kaguluhan. Sa ngayon, kung napapansin ninyo, ay naging sunod-sunod na din ang mga matataas na leaders na nakakausap ng ating presidente. Ang mga leader ng mga bansang ito ay handa nang gumawa ng hakbang para sa Pilipinas dahil maski sila ay napipiko na din sa provokasyon na ginagawa ng China. Nais nilang proteksyonan at i-secure ang soberanya, sovereign rights, at jurisdiction upang mapanatili nga ang kapayapaan sa Indo-Pacific region at hindi magaya sa nagaganap ngayon sa Middle East. At ito naman ang kaganapan sa ilang mga bansa na tinutuligsa din ng China. Maliban sa Australia at India, isang Japan sa talagang kumikilos na ngayon upang palakasin ang kanilang sandatahang lakas. Gaya nga ng pagbili ng daan-daang mga missiles at ang pagbasa sa publiko ng kanilang mga bagong submarine. Alam mo ba na nung mabalitaan ng Japan ang nangyari sa Ayungin Shoal sa pagitan ng Pilipinas at China, ay inis din ang nararamdaman nila sapagkat wala na talaga sa lugar ang aksyon ng China. Alam naman natin na maganda ang nabuong relasyon sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas, kung kaya't suportado nila ang panig ng ating bansa. Naniniwala kasi ang mga Hapon na Pilipinas talaga ang may karapatan at pinanghawakan din nila ang resulta ng arbitration noong 2016. Ang India naman ay puspusa na din sa paggawa ng mga dambuhalang missiles na ikinakarga na nila sa kanilang mga warships at mga submarines. Ang Australia naman ay naka-line up na ang mga naval assets na binili nila mula sa United States. At ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa mga nagaganap na provokasyon ng China sa West Philippine Sea at ang hakbang na gagawin ngayon ng Presidente ng Pilipinas.